Magandang hapon at narito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Marce. So makikita natin sa ating latest satellite image animation na bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Marce ay patuloy nga itong kumikilos palapit sa kalupaan ng Northern Luzon area. Makikita rin natin na yung makakapal na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa may bandang Batanes, Babuyan Group at mainland Cagayan. Kanina alas 4 ng hapon, ang sentro ng bagyong si Marce ay tinataya nating nasa laing 295 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ni Marce ang lakas ng hangin, umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay umabot hanggang 185 kilometers per hour. Mabagal na naging pagkilos nito pakanluran nitong nagdaang 6 na oras. So makikita natin pag medyo bumabagal, mas mapapadalas ang pagtama ng kaulapan sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. So malaki ang posibilidad na mababad sa paulan yung ilang bahagi nga ng Northern Luzon. Mamaya ipapakita natin yung ating rainfall forecast within the next 2 to 3 days sa mga lugar na direktang maapektuhan ng bagyong si Marce. So makikita natin sa latest forecast track na halos hindi naman na bago kumpara sa mga previous forecast track na ipinalabas nga natin or nakapaloob sa ating mga tropical cyclone bulletin na pinalabas natin itong mga nagdaang araw. Makikita natin na posibleng itong sentro na ng bagyong si Marce ay maglandfall dito sa may bandang Babuyan Island area or tumawid sa karagatan dito nga sa may bandang pagitan ng Babuyan Island at ng mainland Northern Luzon. Tapos kung mangyayari itong tumama dito sa northeastern part ng mainland Cagayan, posibleng yung sentro nito ay tumbukin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon, Apayao, Ilocos Norte. Or kumilos sa mga karagatan na may kalapitan sa mga nabanggit nating lugar. Hanggang inaasahan natin yan hanggang Biyernes ng umaga. Samantala, yung lakas nito, inaasahan natin ngayong araw, bago ito tuloy ngang tumawid dito sa may bandang Babuyan Channel, at posibleng lumabas ng ating Philippine Air Responsibility sa darating na Biyernes. So ulitin natin, dapat maging handa yung mga kababayan natin dito sa Cagayan, particular na sa may bandang Santa Ana, yung mga kababayan natin sa may bandang Babuyan Island, dito sa Apayao at Ilocos Norte, sa posibleng pagtawid or napakalapit na pagkilos ng tinatayang sentro ng bagyong si Marce. Samantala, lahat ng lugar na babanggitin natin na may warning signal ay dapat maging handa din po. Tamaan man kayo ng sentro or hindi, basta nasa loob ng periphery ng bagyo at may warning signal, dapat maging handa. Dito sa ating image, makikita natin itong bandang northeastern part. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan. Samantala yung dilaw na part naman, tropical cyclone wind signal number 2, dito nga sa may bandang Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, itong northern portion ng Kalinga, itong northern portion ng Abra, itong Ilocos Norte, itong northern portion ng Ilocos Sur at ang lalawigan ng Apayao. So pag sinabi nating may warning signals number 3 and 2, maliit na lang yung lead time niyan or yung palugit bago natin actually maramdaman yung sama ng panahon. Pag signal number 3, nasa 18 hours na lamang ang palugit natin. Samantala, pag signal number 2 naman, nasa 24 hours pa yung palugit natin bago ma-actual na maramdaman. Pero yung ilang areas na may kalapitan na, dito nga sa malalakas na hangin, ay posibleng nakakaranas na ng masamang panahon. Samantala, warning signal number 1 naman, dito sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga ay natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Abra ng Kalinga, dito sa may bandang Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern portion ng Aurora. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, hindi naman po agad-agad na makakaranas, Karaniwan may palugit pa tayo na 36 hours or less bago natin actual na maramdaman yung direktang epekto ng bagyo. So baka magtaka po sila, may warning signal number 1 sa lugar nila, sa mga nabanggit natin, pero generally at this moment, habang pinapanood nyo ng live ay maganda at maayos pang panahon, maging handa po tayo dahil yun nga, 36 hours or less, magsisimula nating maramdaman ang epekto ng bagyo habang patuloy nga lumalapit sa kalupaan na ating bansa. Ngayon, ano nga ba inaasahan natin? Nabanggit natin kanina yung lugar na may warning signals number 3 and 2, masungit ang panahon, maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit ang panahon, maraming pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha, lalong-lalo sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng mga ilog sapagkat pwedeng
umapaw ang mga katubigan nito mula sa mga tubig pa na magmumula sa mga karatig lalawigan at ang dadalo yun ay yung ilog na malapit sa inyong lugar. Samantala, pagguho ng lupa naman sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na yung mga previously naapektuhan ng bagyo, may posibilidad na medyo malambot pa or loose pa yung mga soil malapit nga sa paanan ng bundok at konting paulan lamang ay magdulot ng mga pagguho ng lupa. So, bukod pa dyan, yung malalakas na hangin, no? Yung malalakas na hangin sa lugar na may signals number 3 and 2, pwedeng makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, makasira ng mga bahay, lalong-lalo na yung mga gawa sa mga light materials, at pwede rin po ito makapagpatumba ng poste ng kuryente. So ngayon pa lamang, hopefully nakapag-prepare na po sila, nakapag-stockpile na ng kanilang mga goods para critical kasi simula ngayong gabi hanggang sa darating na Biyernes, yung pagtawid ng bagyo, para sa kasagsagan ng pagtawid nito ay as much as possible, nasa loob na po tayo ng bahay, handa na po tayo sa ating mga kagamitan, extra supplies, at maging safe tayo habang tumatawid or nananalasa yung epekto ng bagyo sa kanilang lugar. Bukod sa mga lugar na may warning signals, may mga occasional na pagbugso din ng hangin sa mga lugar outside the storm area. Nakararaming bahagi ng Cagayan ngayong araw, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan. Samantala, bukas naman may mga pagbugso ng hangin sa Zambales, Bataan at Pulilo Island. At sa darating na Biyernes sa Bataan, sa northern portion ng Cagayan, kasama nga ang Babuyan Island, sa eastern portion ng Isabela at Ilocos Region. So hindi lamang yung mga lugar na makakaranas ng mga pagbugso ng hangin yung may warning signal, kundi yung mga ilang lalawigan po dito, mapapansin nyo, it's outside the warning signal area. Samantala, nabanggit na natin kanina yung lakas ng hangin. Tingnan naman natin yung inaasahang pag-ulan. Simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, may inaasahan tayong heavy to intense rains. Itong areas na naka-highlight ng orange. Ang range ng paulan, posibleng umabot ng mula 100 hanggang 200 millimeters. Dito nga sa Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Samantala, moderate to heavy rains naman sa may bandang Batanes, dito sa may bandang Abra, Isabela, Ilocos Sur, at Aurora. Yan po inaasahan natin paulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa darating na Biyernes ng hapon, asahan natin na mas madaming paulan, no? Dito sa areas na naka-highlight ng red dahil nakita natin kanina sa forecast track na bukas yung critical hanggang darating na Biyernes, yung pagtawid, posibleng pagtawid dito sa northern Luzon area or dito sa dagat sa pagitan nga ng isla ng Babuyan Island at ng mainland na northern Luzon. Kaya mas maraming paulan na inaasahan natin pagdating ng bukas ng hapon hanggang sa darating na Biyernes ng hapon. Intense to torrential rains, more than 200 millimeters of rain po sa Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Heavy to intense rains naman sa Batanes, dito sa may bandang Abra at Ilocos Sur. Samantala, may moderate to heavy rains naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, Isabela, Kalinga, Pangasinan, La Union at Mountain Province. Simula naman sa Biyernes ng hapon hanggang sa darating na Sabado ng hapon, kanina nabanggit natin Biyernes lalabas na ng PAR ang bagyong si Marce, no? Pero dahil malawak pa rin yung kaulapan na dala nito, posible pa rin makaranas ng paulan dito nga sa may bandang Apayao at Ilocos Norte, intense to torrential. Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon. Samantala, heavy to intense Ilocos Sur at Abra, moderate to heavy rains naman dito sa areas na naka-highlight ng yellow sa may bandang Batanes, Cagayan, Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. So kung makikita natin yung forecast nating rainfall pattern sa susunod na 2 hanggang 3 araw, inaasahan talagang mabababad po sa paulan itong nakararaming bahagi ng Northern Luzon. So sa ngayon pa lamang, no, inaabisuhan na po natin, no, patuloy na mag-monitor sa updates ng Pag-asa regarding sa bagyong si Marce. Patuloy din makipag-ugnayan sa kanilang local government units at local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures, no. Samantala, ano naman yung magiging lagay ng mga karagatan, lalong-lalo sa areas na posibleng ang direktang maapektuhan ni Marce? Makikita natin sa ngayon pa lamang, no, may gale warning tayo sa mga karagatan sa paligid ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and sa Aurora. Pag sinabi naman natin may gale warning, magiging maalon hanggang sa napakaalon, hanggat maaari, wag na po pumalaw dyan yung anumang uri ng sasakyang pandagat. Simula po ngayong araw hanggang sa tuluyan na makalabas pa ng PAR ang bagyong si Marce, possibly by Friday afternoon or evening. In terms of
coastal water condition, dahil nga papalapit ang bagyo, mayroon tayong nakataas naman na storm surge warning. Ito yung malalakas na alon na pwedeng humampas sa mga coastal areas sa patuloy na paglapit ng bagyong si Marce. So makikita po natin dito, no, posibleng yung mga coastal areas dito sa naka-highlight ng red ay makaranas ng matitinding mga pagtaas ng pag-alon. Posibleng umabot po ng more than 3 meters yung mga alon or storm surge dito sa Cagayan at Ilocos Norte. Samantala, yung storm surge warning naman natin dito sa may bandang Batanes, sa ilang bahagi pa, natitirang bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela, posible namang umabot na mula 2.1 hanggang 3 meters. So kanina binanggit natin, may gale warning dito, no? Huwag nang pumalawat ang anumang uri ng sakyang pandagat. Ngayon naman, binabanggit natin yung mga coastal areas, yung mga coastal community, yung mga kababayan po natin sa mga coastal areas na posibleng maapektuhan ng bagyo, yung storm surge na dala ng bagyo, as much as possible, lumikas po tayo sa mga mas matataas na lugar and i-secure po natin yung ating mga sasakyang pandagat, yung mga bangka, para hindi naman po maanod just in case tamaan ng malalakas na pag-alon. Kumbaga, maprotektahan kahit paano hindi tuluyang masira or anudin sa mas malayong bahagi ng mga coastal areas. At meron naman tayong storm surge warning around 2 to 3 meters dito sa may bandang La Union area. So baka magtaka yung mga kababayan natin bakit napakalawak na may storm surge warning. Dahil nga yan sa ina-anticipate natin or inaasa nating pagkilos ng bagyong si Marce in the next 2 to 3 days. At dito sa Pag-asa ay patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng 3-hourly update. Ang susunod nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya alas 8 ng gabi at ang susunod na press briefing ay mamaya namang alas 11 ng gabi. Samantala, available naman po ang ating mga forecast products sa ating official website bagong.pagasa.dost.gov.ph at mangyari din lamang pong sundan ang aming official social media accounts. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye. One, two, three.